Akala kong pag-ibig siya hanggang natuklasan kong ako ang napili nilang gawing unang hapunan. Dun sa dilim ng gabi, habang malamig ang hangin at mabigat ang lupa, naroon ako, nakahiga sa isang banig sa gilid ng libingan. Ang mga kandila ay naglalaro sa mga anino ng mga punong kahoy. Naririnig ko ang mga boses, mga bulong na parang hangin na tumutulas sa pagitan ng mga dahon. Isa-isa silang lumalapit, naglalaro sa paligid ko, at parang lahat sila may iisang tingin. Hinahanap ang init sa dugo ko. Naiisip ko pa rin kung paano ako napunta doon, kung paanong naging normal sa akin na tiisin ang panliligaw, ang pagtatago, ang paglakad papasok sa isang bahay na hindi talaga akin. Narinig niyo na ba ang kwento ni Irene? Bumabaos ang malamig na boses sa radyo. Ramdam ko ang daliri ng DJY sa likod ng leeg ng gabi, naglalagay ng frame sa aking problema. Totoo ito, o baka alamat. Ano man, pakinggan natin, simulan natin. Hindi ko akalain na magiging dahilan ng pag-ibig para maipadala ako sa isang liplip na baryo na kakaiba ang paraan ng pagtanggap. Hindi ko rin inakala na ang taong hirap sumagot sa tawag ng konsensya ay ang lalaking tinawag kong Roberto, ang mayor. Siya ang sinasabing nagbigay ng daan para makaalis ako sa bahay namin, para mailayo sa kamay ng ama ko na palaging nagwawalang galang at nagmamartsa ng takot sa amin. Ibinigay niya ang mga ngiting matamis at mga pangako na parang gasolina sa aking pag-asa. Pero may presyo ang seguridad, ang katahimikan niya ay may mga lihim na hindi ko kayang tikman. Ipinadala niya ako sa bahay ng pamilya niya, sinasabing para lang magtatago. Huwag kang magpapakita sa syutat, sabi niya sa akin isang gabi habang naghahain ng alak sa mesa ng motel. Doon ka muna sa probinsya, huwag kang mag-iwan hanggang sabihing ligtas na. Tinanggap ko, mas pinili kong itago ang laki ng pighati kaysa maranasan ang maliit na gubat ng pagkalito sa syudad. Kaya nag-ayos ako ng maleta na may kaunting damit at pag-asa, naglapit sa stasyon ng bus na parang isang taong may pasani na hindi niya kayang ilarawan. Pagbaba ko sa maliit na terminal ng jeep, ramdam agad ang ibang hangin, mababang pinik ng mga magkakatabing babae, ang halimuyak ng kape na hindi masyadong matamis at ang mga mata ng mga taong tila nagkakaintindihan sa isang hindi nasasabing bagay. Dinala ako sa bahay ni Mang Tonyo at Olivia. Tila normal lang ang mukha ni Mang Tonyo. Malambot ang mga palat, malalim ang mga linya sa mukha at parang ang bawat linya ay may dalang kwento ng paghihirap at pagtitiis. Si Olivia naman, anak niyang babae, may ngiting malamig. Hindi kaaya-aya, hindi rin kaaway, pero may manipis na hadlang na parang mistulang hindi ako nila karapat-dapat na kapanayamin. Ikaw na nga ang tatahan dito sandali, sabi ni Roberto sa pag-alis, isinusukli ang isang maliit na supot na may kasamang pera. Mag-aalaga sila sa'yo. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo. Sa unang mga araw, sinusubukan kong magkungkuwaring maayos ang lahat. Gumising ako sa umaga, nagluluto ng kape, nag-aayos ng kama sa maliit na kwarto na ibinigay sa akin, pero bawat maliit na tunog sa bahay ay nagpapalakas ng kaba sa dibdib ko. Titig ng bahay, hindi mausok, hindi rin malungkot, pero may hilamhos na hindi ako mawari. May mga sandaling tumitigil ako sa kusina. Ako'y nagmamasid sa salamin at parang hindi ako kilala ng sarili ko. Ang boses ng pag-asa na dinala sa akin sa syudad ay unti-unti nang natutuyo at napapalitan ng isang panibagong damdamin, sorpresa na tila tinig. Nagkakaroon ng maliliit na bagay na nagpapakita ng kakaiba. Naglalakad ako pabalik mula sa palengke isang gabi nang may huminto sa akin sa gilid ng daan. Isang babae na may lumang kumot na nakasabit sa balikat. Mukhang alam niya ang presensya ng paligid. Titig niya sa akin ay hindi basta titig, parang sinusukat niya ang lawak ng paghinga ko.
May mga maliliit na baka sa baryo na umiwas sa akin kapag dumarating. May mga matatandang babae naman na nagbawas ng tingin. Kung minsan, naririnig ko ang isang tahimik na tunog ng awit mula sa paligid ng sementeryo, parang kantang wala ng lyrics, isang lumang himig na nakakapandarama sa puso. Pinapaliwanag nila na iyon ay kantang para sa mga namayapa. Pero sa mga gabing iyon, kapag nakikinig ako, parang may ibang layer sa himig. May umuulit na tunog na naglalaman ng gutom at ng pag-ibig na naging mapanira. Hindi ko sinasadyang magkaroon ng panaginip. May ilang gabi na parang umiiba ang oras. Nananaginip akong may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko, isang tao na walang muka na humihil ng pagpasok. Kadalasan, gigising ako sa takot, madaling bumabalik sa realidad, pero may puwang ang malamig sa paligid ng dibdib ko. Sinisimulan kong magtanong sa sarili kung ang sanhi ba nga ng mga panahong ito ay ang aking konsensya o kung may nangyayaring mas malalim sa baryo. Isang hapon habang nag-aayos ng mga pinggan, napansin kong nag-iba ang kilos ni Olivia. Hindi siya nagtanong o nakipagkumustahan. Tila may isang maliit na ipinasadya sa kanyang mga kilos. Isang di umano'y pagsasaayos ng itsura bago may dumating na bisita. Mabilis siyang makita, mabilis ding mawala. Minsan habang naglalakad ako papunta sa bodega, may nakita akong maliit na palaman ng abo sa gilid ng bahay. Hindi ko pinansin noon. Ngunit may pagkakataon na nakita ko siyang nagbubulong sa isang matandang babae sa likod bahay, si Nanang Sima, na kilala sa baryo bilang albularyo. Si Nanang Sima ay matanda na, may puting buhok at mga palad na may marka ng trabaho. Hindi siya mukhang banta sa sino man. Maraming tumatawag sa kanya kapag may sakit, marami ring nagagalang. Pero ang oras na yon, may kakaibang aura na kumikislap sa paligid niya at si Olivia ay may ibang tindig sa harap niya, parang anak na sumusunod sa isang utos na malalim ang pinagmulan. Hindi agad nagtaas ng buntong hininga ang pamilya ni Mang Tonyo kapag may sinabi ako, pero may mga maliit na paghihimok na nagsabing dapat akong maging maingat. Baryo ito, iba ang ugali. Pagbumungkahi ni Mang Tonyo, nang minsang nagtanong ako tungkol sa ilang ritual na nakita ko sa isang gabi. Dapat kunin mo ang oras mo, huwag magmadali. Hindi siya nagbibigay ng labis na paliwanag, ngunit may pagkaalanganin sa kanyang mga salita. Parang may dinaramdam siyang hiya o takot. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti, nagiging normal ang pag-uwi ko sa gabi na may mga tuyo at maiksi ang mga pag-uusap. Naging natural ang pag-iwas sa puntong hindi ko na matukoy kung saan nag-umpisa ang pagkabago. Si Roberto ay nagiging mailap. Mas madalas sa opisina, nagpapatawag ng mga meeting o kaya'y tumatawag sa tuwing pagkaraan ng gabi lamang. Pagkatapos ng bawat tawag, nagbibigay siya ng maiikling paalala, huwag kang lalabas ng hating gabi. At palagi niyang sinasabi ito na para daw sa kaligtasan ko. Paniwalaan mo ba siya o hindi? Gusto kong maniwala. Pinipili kong maniwala. Isang umaga, nagising kami sa sigaw. May mga boses sa labas. Hanggang sa marinig ko, hindi ko pa rin matiyak kung tunay o panaginip ang bawat tunog. Ang sigaw ng mga kapitbahay, ang pag-iyak ni Olivia, ang mabigat na yabag ng mga taong nagmamadali. Lumabas kami ng bahay at nakita namin ang mga tao na nakapikit sa paligid ng bahay ni Nanang Sima. May kumalat na alingaw-ngaw na siya raw ay namatay sa gabi. Hindi ko alam kung bakit, pero ang titig ng mga tao ay nag-iba. May halong pagkabigla at pag-aadala, sumasabay sa paghinga na parang mabigat na pabao ng hangin. Ang isang babae na kilala ng baryo ay napahagulgul ng sabihin na may kakaibang nangyari sa kanya isang gabi at naisip ko na baka may sakit lang si Nanang Sima. Ngunit may ibang boses na nagmumura sa paligid. May tanda ng asin sa paligid ng bahay. May mga bagay na hindi natin nauunawaan. Ang mga usapan ay nag-uunahan at ako, na parang walang karapatan, ay nakikinig lang. Pagdating ng gabi ng libing, hindi ko akalain na ang mga bagay na noon ay bulong lamang ay magiging ginagawa. Dumating ang mga tao, may daladalang kandila at mga puting tela. Ang hangin ay mas malamig kaysa dati, parang may presensya na pumapalibot sa sementeryo. May mga taong tumitili ng malakas, may mga bulong na hindi ko maintindihan, may mga musika na hindi itugma sa aking pandinig. May mga mata na sumusulyap sa akin at parang lahat sila ay may isang lihim ng ngiti. Binuo ko ang aking dibdib para magpakatatag kahit na minsan ay hinahaplos ng isang sabaw ng takot ang loob ko. Nang ilapit ang kabao ni Nanang Sima, napansin ko ang kakaiba sa mukha ni Olivia. Ang ngiti niya ay tumitinding tahimik, parang may nililihim.
Nagulat ako nang nakita ko na si Roberto. Hindi siya unang nagpakita sa aming malinyang gawain. Siya ay nakatayo, nakamasid, parang wala siyang emosyon, pero may mga kamay siyang nagtataglay ng pagdidesisyon. Napatingin ako sa kanya. Sa pagkakataong iyon, dala ng aking puso ang maliit na pag-asa na siya ang mag-aalay ng salita ng pag-aalala. Pero hindi niya ginawa. Hindi siya umalalay o nagpakita ng alinlangan. Nagtiyaga siyang manatili sa gilid at ang mga mata niya sa akin ay hindi na parang mahal, kundi parang nagpaplanong kilala ang susunod na hakbang. Halika, sabi ni Olivia nang binubuksan nila ang kabaong para sa pagligo ng huling paggalang. Lumapit si Mang Tonyo, may dalang ilaw at ang mga kamay niya ay naninginig. Irene, lumapit ka, tulungan mo kami. Ang boses niya ay puno ng pagod at paumanhin. Hindi ko alam kung anong klaseng tulong ang tinutukoy niya. Nilakad ko at pumayag dahil sino ba ako para tumanggi? Sino ba ako para magtanong ng higit pa? Baka mawawala ang maliit na piraso ng awa na ibinigay sa akin ng lalaking tinawag kong Pag-asa. Pinagsama kami sa biladyang pag-alaala. Ang paligid ay napakaayos, may mga lumang awit na nilalakad sa hangin. Sa gitna ng mga hubad at malamlam na ilaw, naramdaman ko na parang may hugis na umuusbong sa loob ng mga mata ng mga nagbabantay. Nagkaroon ng isang biglaang katahimikan, parang ang hangin ay huminto sa isang segundo, at doon, sa oras na iyon, may isang tao ang kumilos. Hindi ko pa lubos maisip kung paano nangyari. May isang sandali na ako'y nirerelok sa pagitan ng mga tao at may mga kamay na humawak sa akin huwag umalis. May kumalat na bulong na parang isang plano at may mga mata na nag-iilaw. Hindi ko maintindihan ang bigat ng kilos na iyon, para bang may isang marahas na intensyon na hindi sinasadyang itago sa likod ng katahimikan. Nakita ko si Olivia na lumakad ng diretsyo sa harap ko. Ang mga labi niya ay nakabitin sa mga salita na hindi niya sinabing malakas. Ito na ang oras. Ang mundo ko ay nawala ng kulay. Umusbong sa loob ko ang isang malamig na lamig, hindi lamang sa balat, kundi sa buto. Biglang naalala ko ang bawat oras na ako'y minahal dahil sa kaginhawaan, hindi dahil sa taong tunay na nagmamahal. Biglang naglaho ang mga pahingangang panibagong buhay na inaakala kong ipinangako sa akin. Sabi nila na may mga ritual sa libing ng kanilang lugar, mga katutubong gawain na ginagawa para ipakita ang huling paggalang. Ngunit hindi nila sinabi na mayroong ibang layunin ang ilan sa mga ritual na iyon. Hindi nila sinabi na may paraan na ang isang liwanag ay pwedeng magbukas ng isang puwang na pumipigil sa isang bagay na naririto pa. Huwag niyong isipin na tinitingnan ko ito bilang alamat lang. Ramdam ko ang mga bagay na hindi nasasalamin sa mga ngiti nila. Habang nagpapalinis at nag-aayos ng paligid, may mga palad na dumapi sa aking mga braso. Hindi ako nakapagsalita. Parang natanggal ang aking sariling boses. Ang mga mata ni na Olivia ay nagliwanag sa isang kakaibang paraan. May mga oras na ang lumang kanta ng libing ay nagiging isang himig na tila naglalaman ng pag-iimbita. Narinig ko ang mga salitang hindi ko kailanmang inakala na maririnig sa malalim na baryo. May humahagulgol na tumutukoy sa salita na Alba. Hindi ko maintindihan noon ang ibig sabihin nito ng tama, pero may kakaibang pagkasabik sa kanyang mga mata. Nakakahiya, mahina akong sabi. Ano ba yan? Anong sinasabi ninyo sa akin? Walang malinaw na sagot ang dumating. May mga umutaw ng ngiti ang ilan, may mga nagkunwaring pag-aalala. Si Mang Tonyo mismo ay tumingin sa akin na para bang may pinapakit na lihim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na parang paulit-ulit na sinasala ang hangin. Si Roberto ay naging malayo. Halos hindi ko mabasa ang mukha niya. Ngulit sa batas ng mga mata niya, parang may desisyon na hindi na mababago. Sa loob ng kalahating oras, napag-alaman ko ang isang bagay na dapat sana'y hindi ko kailanman dapat matuklasan. May isang planong matagal nang nasa ilalim, isang tradisyon na hindi binanggit sa akin nang ako'y unang dumating. May isang bilog ng mga pamilya sa baryo na naniniwala sa tinatawag nilang pagpapatuloy ng isang paniniwala, na ang isang paglilipat ng kakayahan mula sa isang lumang albularyo patungo sa isang bagong tagapagmana ay kailangang isagawa sa isang partikular na paraan. Sinasabi nilang kailangan ng isang unang pagkain na magsisilbing simula ng bagong kabanata. Ang pangalawang bahagi ng pahayag ay hindi ko na tinanggap. Ang unang pagkain na iyon ay tinutukoy sa isang tao. Sa kalagitnaan ng mga bulong,
Narinig ko ang pangalan ko. Hindi ko itinigil na magtanong, bakit ako? Humihina ang tinig ko. Anong karapatan ninyo? Hindi ako pamilya ninyo. May sandali ng katahimikan na tulad ng paghinga bago ang bagyo. Si Olivia ang sumagot una at ang mga salita niya ay tila niluto sa loob ng kanyang bibig bago lumabas. Hindi yung sinasabi mong pamilya ang mahalaga, mahina niyang pahayag. Pero alam mong may tinahak na linya ang aming lahi. May dapat lumipat para hindi mawala ang biyaya. Hindi ko maintindihan ang biyaya, hindi nila ipinaliwanag, ngunit ramdam ko ang bigat ng sinabi niya. Ramdam ko na para silang nakatayo sa isang matagal na pinanghahawakan na kailangan ilang pangalagaan, isang tradisyon na mas malakas pa sa pighati ng isang ina na nawalan, mas malakas kaysa sa awa sa isang tao na hindi nila tunay na kilala. Tiningnan ako ni Mang Tonyo ng may pait. Hindi madali sa amin, anak. Kailangan namin ng pagkasundo. Hindi namin inakala na darating yan sa ganitong paraan. Ngunit ang panahon ay tumatawag. Sabi niya, ang mga salita niya ay parang nakaraan na may halong pakiusap at paghingi ng paumahin. Kahit sinabi niya ang mga iyon, ang mga kamay niya ay di maalis ang mga galaw na tila nais umakto. Hindi ko alam kung ano ang aking dapat gawin. Kung ako'y magsusumbong, sino ang makikinig sa isang dayuhan na walang koneksyon? Kung ako'y tatanggi, sino ang mag-aalaga sa akin? Si Roberto ba ay magtatanggol sa akin? O siya rin ang magiging dahilan ng pagbarusa? Ang puso ko ay nagsasabi na tumakbo, umalis, ngunit ang mga paa ko ay tila nagdududa, sinusukat ang layo at ang kawalan ng lugar na pwede kong puntahan. At doon, sa gilid ng libingan, habang pinapaliguan ng malamlam na ilaw ang mga mukha ng lahat, napagtanto ko ang isang katotohanan. Hindi lang ako ang napadala roon para itago. Ako rin ay napunta roon bilang isang piraso ng isang bagay na mas lumang kaysa sa akin. At nang sabihing, ito ang gabing napili kang gawing unang hapunan, isa lang ang nadama ko. Pagkabigla na bumabalot sa bawat isa sa akin, parang lamig na kumakapit sa buto. Ngunit bago pa man magkaroon ako ng pagkakataong kumilos, may narinig kami. Tunog ng yabag, susunod-sunod at matatag. May mga ilaw na tumama mula sa likod ng mga pader ng punong kahoy. May mga tinig na nagpapalakas ng tapang at galit. May ilang kalalakihan na uniporme ang dala. May ilang nananawagan. Saan kayo papunta? Sigaw ng isa. Ano ang ginagawa ninyo rito sa gabi? Pansamantala, unti-unti akong nakaramdam ng bagong pag-asa. May sinag ng posibilidad na dumaan kahit saglit. Ang maliit na barya ng pag-asa na biglang sumabog sa aking katawan. Hindi ko alam kung sila ba ang mga tagapagligtas o bagong panganib. Ngunit may mga sandaling ganoon kapag nakikita mo ang anumang pirma ng posibleng pagtakas, lalo na kapag nakabitin ang buhay mo sa gilid ng isang pintuang nakapako. Bago ko palubos maisip kung anong susunod, isang lalaki ang lumabas mula sa dilim. Matangkad siya, may mga sugat sa muka, at hawak niya ang isang lumang baril. Ngunit higit pa sa kanyang kagamitan, ang tinig niya at ang tindig ang nakapagbigay ng kakaibang katiyakan. Siya ang tumawag sa sarili na si Nelson. Ang pangalan niya ay hindi isang pamagat sa akin noon. Hindi ko alam kung bakit siya naroon. Ngunit may pagkilala sa kanyang mga mata. Hindi siya tumatakbo sa takot. Siya ay tumatakbo sa galit at determinasyon. Ang sinasabi namin ay umiwas sa karahasan, sabi ni Nelson nang siya ay lumapit. Pero kapag may pinaplanong gawin dito na hindi para sa tao, kailangan naming pigilan. May mga kasama siya, hindi lang siya mag-isa. May ilang kababayan niya na tila nakaayos para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Tingin nila sa mga tao sa paligid. Sino ang pinaplano ninyong ayain? Sino ang unang pipiliin? Ako ay napatingin kina Olivia, sa mga mata ni Mang Tonyo at sa mukha ni Roberto. Hindi masagot ang mga tanong ni Nelson ang aking mga hiling. Ngunit ang presensya niya sa mismong oras na iyon ay nagbigay ng isang maliit na pahinga sa pag-iiktim ng aking katawan. Ngunit pala, hindi lahat ay malinaw. Ang mga tao ay nagkukutya, nagbubulungan at may mga bulong na mabilis magkalat, mga pasaring at salita na naglalagay ng salungatan. Si Roberto ay nanatiling tahimik. Si Olivia ay hindi nagsalita. Si Mang Tonyo ay tila naglalakad na parang may papayag sa buwan o lumilipad. At ako'y naroon lamang,
Susubukang ilagay ang sarili ko sa gitna ng isang kakatuwang eksena na puno ng posibilidad at panganib. Sa loob ng ilang saglit, napakaraming plano at pagbabanta ang dumaan. May mga sandaling gusto kong sumigaw. Hindi ninyo ako pag-aari, gusto kong isigaw, ngunit ang mga labi ko ay nakadikit. Para akong nakulong hindi lamang ng katawan, kundi pati ng isip. Ang mundong ito na akala ko ay magiging kanlungan ay naging isang bitag. At nang tanungin ako muli ng isa sa kanila, handa ka na ba? Ang damdamin ng panibagong takot ay bumalot sa akin. Dito nagtatapos ang gabing iyon, hindi sa isang linaw ng kaluwalhatian, hindi rin sa isang malinaw na dulo. Nagtapos siya sa isang paglalagay ng mga kamay at mga bulong na hindi ko lubos maintindihan. Ngunit ang pinakamahalaga, nalaman ko na hindi ako nag-iisa sa pag-iisip na may mali. May mga taong handang lumaban sa likadong paraan at may mga taong handang isuko ang kanilang mga kaluwa-luwa para sa isang bagay na tinatawag nilang biyaya. Kung nagtataka kayo kung ano ang susunod na nangyari, kung paano natapos ang gabing iyon at sino ang siyang nagwagi sa pagitan ng mga pusong nag-aaway, manatili lang kayo. Kung gusto nyo pa ng buong kwento, mag-like at mag-subscribe at i-share rin kung may kilala kayo na mahilig sa mga kwentong may halong pangamba at pag-asa. Maraming salamat. Paglukso ng oras, mga oras ang tila naggalaw ng mabagal. Pagkatapos ng gulong ng mga salita, nagsimulang kumilos ang baryo. May mga taong naglinis ng mga kandila, may nag-iimpake ng mga upuan at may nagmamadaling tumawid sa kalsada. Ako'y pinahintulutang umupo sa isang bangko, basag ang dibdib at puno ng tanong. Hindi ko pa rin matanggap ang ideya na ako ang magiging sentro ng isang bagay na lumipas na sa mga henerasyon. Sa mga araw na sumunod, napansin ko ang pagbago sa mga pakso. May ilang nagiging mahinahon, may ilan namang mas lumalayo sa akin. May mga tinig na nagsasabing ito ay para sa kabutihan ng lahat, isang paglilipat ng tradisyon upang mapanatili ang pagkakaisa, ngulit may mga tingin na parang may bahid ng panibagong pagnanasa. Ako'y nagising tuwing madaling araw na may takot, halos hindi makatulog ng mabuti. Umiwas akong tumingin sa mga mata ni Roberto kapag siya tumatawag. Bawat salita niya ay parang may hulma na nagiging timbang sa balikat ko. Isang gabi, habang ako'y nag-aayos ng mga gamit, may kumatok sa pinto. Si Nelson ang nasa labas. May mga bitbit na kagamitan na hindi ko masyadong naintindihan pero ramdam kong hindi pangkaraniwan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko ang kanyang mukha. Pagod, sugatan, ngunit may matibay na determinasyon. Kailangan kitang kausapin, sabi niya nang kami ay naghaharap. Hindi ako taga rito, pero kilala ko ang mga palatandaan. Lumabas ang mga salita niya nang may pag-aalala ang hindi niya sinasadyang ilabas. Hindi ko naman mapigilan ng sarili kong magtanong, bakit ako? Bakit ang taong hindi ko kilala ang nagliligtas sa akin? Hindi ko alam ang buong kwento, sabi niya, pero may mga bagay na hindi dapat mangyari. May mga tao dito na hindi dapat kinugulong sa mga lumang paniniwala. Kung kailangan mong tumakas, tutulungan kita. Sumalubong sa akin ang init ng kanyang kamay. Hindi ko alam kung ano ang aking naramdaman noong sandaling iyon. Takot na masugatan ng iba, pasasalamat sa taong handang tumulong, o pagkadapa sa dami ng mga tanong na hindi pa sumasagot. Ngunit ang ahas ng pagsisisi sa puso ko ay unti-unting lumalambot. May boses na nagbubulong na may pag-asa pa. Sinabi niya na may isang taong kilala siya sa baryo, isang albularyo na hindi bahagi ng siklod na iyon, isang manggagamot na may puso at hindi susubok na magsakripisyo ng tao. Ang pangalan niya ay Mang Temyong. Mahina na siya sa edad, paliwanag ni Nelson, pero malakas ang pagkakaalam niya sa pag-alis ng sumpa. Hindi ko alam kung paano magawa iyon, hindi ko rin hiningi ang detalyado. Ang mahalaga ay may paghandang tumulong at hindi kailanman sinabing kailangan kong magsakripisyo. Pagkatapos ng ilang gabing iyon, lumakas ang loob ko na maramdaman na dapat may bagay na dapat baguhin. Ngunit sa likod ng aking pag-asa, nananatili ang katotohanan. Ang baryo ay may dalang tunog na nagpapatuloy. Ang mga oras ng gabi ay puno ng mga mata na nagmamasid. May mga bulong na parang walang pag-ibig. Hindi ko masabi kung ano ang susunod na hakbang. Ngunit alam ko na hindi ko na kayang bumalik sa katahimikan ng aking dating pag-asa na si Roberto lang ang may hawak sa aking buhay. May mga sandali rin na natititig ako sa mga litrato ng amin ni Roberto, ang kanyang muka sa mga opisyal na dokumento, ang ngiting halos hindi tumitigil.
Napagtanto ko na marami sa mga dokumentong iyon ang pinagtakpan ang falta ng moralidad niya. Maraming beses na siya ay nagbigay ng tulong, nagbigay ng pera, lumalabas na isang uri ng reyna sa harap ng mga tao. Ngunit dito, sa gitna ng baryo, nakita ko ang hulma ng kanyang katangian, ang kakayahan na mag-utos kahit hindi niya sasabihin ang buong dahilan, ang kakayahan na mag-ayos ng mga plano na hindi niyang inamin, at ang kakayahan ding magtago. Habang dumadaan ang mga araw, napansin kong may mga bagong elemento sa baryo, mga tao na tila inuutusan ng tahimik, may mga malasakit na hindi rin maipaliwanag. Isang gabi, may lumabas na isang grupo na may dalang kawad at lambat. Hindi ko tinanong kung saan pupunta sila. Nakikita ko na lang silang naglalakad patungo sa dilim. May ibang grupo naman na may dalang mga kumot at bitbit na pagkain. Ang pag-ikot ng gawain ay komplikado at parang isang entablado na may maskara. Isang araw, dumating si Roberto sa bahay. Hindi siya nagpaalam ng maayos, sumulpot lang sa gilid ng bakod at ang mga mata niya ay may ibang ningning. Humarap siya sa akin at tumigil sandali para unti-unting magsalita. Ang lahat ng ito, sabi niya, ay mas komplikado kaysa sa akala mo. May mga bagay na hindi ko masyadong maipaliwanag, pero hindi ibig sabihin na wala kaming dahilan. Gusto kong umalab ang damdamin ko. Gusto kong sabihin bakit ako, bakit hindi siya sumunod at iniligtas ako, bakit pinili niya na maging malayo. Ngunit ang boses ko ay naging maliit sa harap ng presensya niya. Ako'y nalilito, sagot ko sa kanya. Ako'y nandito dahil sa iyo. Tinurungan mo ako noon, bakit ganito? Tumingin siya sa akin na para bang may napipintong mga luha, ngunit hindi ito umuusbong. Hindi ko dapat iwanan ka sa ganitong sitwasyon, bulong niya. Pero hindi rin ako makaaring magsalita ng malakas. May mga bagay sa baryo na hindi basta-basta mawawala. Kung sasabihin ko, baka mas mapahamak ka pa. Kailangan nating pag-usapan ito sa tamang lugar. Ang tamang lugar na iyon ay hindi tumating ng mabilis. Sa halip, ang mga susunod na araw ay punong-puno ng ibang uri ng paghahanda. May mga oras na ako'y napapaisip kung sino ba talaga ang dalawang tao, ang politiko na nagbibigay ng mga pangako at ang tao na natatakot sa kanyang mga desisyon. Sa bawat sandali, unti-unti kong nakikita ang pagkasira ng mga mapuputing pangako. Papunta na ang gabi ng libing ng Nanang Sima nang muli akong ipatawag. Ito na, sabi nilang, isang mahalagang bahagi ng tradisyon. Ngunit iba ang tibok ng puso ko ngayon. Hindi ko ito kinatatakutan dahil lamang sa kawalan. Natatakot ako dahil alam ko na kung hindi ako kikilos, mawawala ang natitira kong katauhan at alam ko rin na may mga taong naghihintay ng pagkakataon upang ipatupad ang kanilang plano. Sa isang sandali, habang iniihanda nila ang mga tao sa paligid ng kabaong, nasabay sa aking tenga ang isang bulong. Siya ang napili. Ang salitang iyon ay dumating na parang sipres ng gabi, malamig, matalim, at hindi mapapasok ng sinuman. Tumingin ako sa lahat at ngayon mas malinaw ang mga mata ni na Olivia. They were not just familiar with the ritual, they were eager. Ang mga ngiti sa paligid ay unti-unting nagiging malawak at ang aking katawan ay muling nababalutan ng isang lamig na sulit. Ito na ang puntong hindi na pwedeng umiwas. Ang gabi ng libing ay hindi na lamang pag-aalala. Ito ay magiging isang eksena na naglalaman ng isang desisyon na magkakaroon ng malaking kahihinaan. At ako, sa gitna ng lahat ng ito, ay naroon, hindi bilang ibang tao, kundi bilang isang tao na may piniling umasa na iligtas ang sarili niya at marahil iligtas ang iba. At sa gilid ng lahat ng iyon, naroon din si Nelson, nakatingin, nakaantabay. Ang presensya niya ay parang sigaw ng posibilidad, panalo o pagkatalo ba ang darating. Hindi ko alam, ngunit alam ko na kung may nagliligtas, mayroong salansa ng galit at plano din na haharap sa kanya. At ang gabi, habang unti-unting lumulubog ang araw, ay nagiging mas madilim, mas seryoso, at mas naglalaman ng mga sahig ng unti-unting pag-aalangan. Sa puntong iyon, may isang mungkahi na dumaan sa aking isip. Kung hindi ako kikilos ngayon, wala nang pag-asa bukas. Ngulit kapag kumilos ako, baka mas mapahamak ko ang mga taong nagmalasakit sa akin. Ang bagay na iyon ang pumipigil sa aking sugatang boses.
Naglalakad ako sa pagitan ng mga linya ng takot at pag-asa at alam kong kailangang gumawa ng isang desisyon bago umabot sa huling sandali ng gabing iyon. Doon ko iniabot ang aking kamay sa aking dibdib, hinanap ang lakas na tila nawawala. Ngunit kahit sa katahimikan ng sandaling iyon, may mga matang nagmamasid at may mga pusong naglaalaban. At kung ano man ang mangyari sa susunod na sandali, alam ko na wala nang magiging pareho sa akin at sa baryong iyon. Ngayon ay tumigil ang ilaw at ang mga anino ay nagiging mas matalim. Ang mga tao ay naglakad ng mas paunti-unti. At sa likod ng mga tinig ng ilang nagbabantay, may narinig akong isang malabong pag-iyak. Hindi lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagtataksil. Ang gabing iyon ay naglalaman ng isang ritual, isang lihim at isang plano. At ako, si Irene, ay nakaupo sa gitna nito, naghihintay. Hindi ko na mabilang ang mga pintig ng puso ko noong mga susunod na segundo. Parang mababaw na ilog na biglang umapaw. Si Olivia ay dahan-dahang kumilos at ang kanyang mga kamay na dati kong nakitang nag-aalaga ay naging mga kamay ng isang taong may malinaw na tungkulin sa gabing iyon. Hindi niya ako sinaktan agad, hindi iyon ang estilo nila. Parang isang palabas na tinalo ang emosyon ng mga tao, pananariwa ng tradisyon na kailangang sindin. Ngunit nang tumigil ang hangin at tumahimik ang mga boses, naramdaman kong may bagay na isinusulong sa loob ng kanyang tiyan, isang paghahanda na hindi ko maintindihan. Akala ko, sa sandaling iyon, na may nakita akong pag-asa sa mga ilaw na dumarating mula sa gilid, ang grupo ni Nelson. Ngunit habang lumalapit sila, nakita ko rin ang mga mukha ng ilan mula sa paligid. May dala silang panibagong determinasyon, parang handang putulin ang anumang susubukan nilang itago. Si Nelson mismo ay may ibang tindig ngayon, hindi lang basta tagapagligtas, kundi leader na may pasya. Nakita ko ang kanyang mga kamay na kumapit sa hawak ng ilang kasama at ang pag-igting ng kanyang mga mata na parang sinasabi, hindi ko pababayaan ang sino man nagagawa ng ganito. Ngulit hindi sapat ang presensya ni Nelson para agad napigilan ang nangyayari. Sa pagitan ng mga anino at kandila, naisip ko na ang eksena ay mabigat sa ritual, hindi eksklusibo sa linya ng relihiyon, kundi sa linya ng kanilang paniniwala na may dapat dumaan. Nang lumapit si Olivia, naramdaman ko ang lamig ng salitang sinabi niya ng halos bulong, "Huwag kang lalaban." Hindi niya ako sinaktan, tila sinusukat niya kung ako ba ay kahanda ng tanggapin ang kaloob ng kanilang lahi. Bago pa man ako makagalaw, may biglang sigaw mula sa dulo ng libingan. "Tigil!" Sigaw ni Nelson. Parang kidlat sa madilim ng langit ang kanyang pagpasok. May ilang nagulat, ang ilan nagkanya-kanyang tumalikod, ang iba naman ay humarap ng parang handang makipaglaban. Si Roberto ay lumakad papalapit at naglabas ng isang salita na hindi ko maunawaan. Mukha niya ay puno ng pagkalito. Para siyang politiko na sinusubukang kontrolin ang sitwasyon sa isang paraan na babagay sa kanyang talino. Pero wala ng talino ang gabing iyon para siya ang magtakda. Sa unang saglit, nagtagpo ang dalawang mundo. Ang mga naniniwala na may karapatan ang kanilang lahi na ipagpatuloy ang isang tradisyon at ang mga tao na hindi papayag kung ang tradisyon ay mangangailangan ng buhay ng inosente. Basta na lang nag-alsa at bumagsak ang katahimikan. Nagkagulo, hindi ko na kayang idetalyado ang lahat ng kumilos. Ang mga pangyayari ay pambihira. Mga aninong nagiiwan ng alingaw-ngaw, mga sigaw na katabing umaalon, ang tunog ng mga paa sa malambot na lupa. Si Nelson at ang kanyang grupo ay sumalakay ng may layunin. Hindi sila pumasok para maghiganti, pumasok sila para pigilan ang pinakamalalang mangyayari. May pagbangon ng mga luha mula sa ilang mga mukha. May sasadsad na upuan, may isang lumang lampara na natumba. Ang mga tao sa paligid ay nagkanya-kanya. May pumunta sa gilid, may humatak sa kamay ko, may nagsubok magtakbo. May isang bahagi sa puso ko na umasa na si Roberto ay tatayo at haharang, na ang lalaking aking minahal kahit papalugit lamang ay maglalagay ng harang sa pagitan ng akin at ng panganib. Hindi niya ginawa iyon. Sa halip, nakita ko siya na parang lumulubog sa pagitan ng kanyang mga responsibilidad at kaakuhan. Nakita ko ang pagluha sa kanyang mga mata at sa panahong iyon ay lilapitan niya ako at subukang humawak sa aking kaliwang kamay. "Irene," bulong niya, hindi niya natapos ang salita.
May nagngangalit na putok, may nagtaas ng tinig, may nagpatpad ng kumot. Sa gitna ng kaguluhan, may nakita akong mga mata na maging malabong. Hindi dahil sa pag-iiyak lang, kundi dahil sa isang sugatang pangyayari ang dumating. Hindi ko lubos may larawan kung ano ang eksaktong sabog ng mga sunod-sunod na sandali. Ngulit may isang tunog na huli kong naalala, isang malakas, hindi kita na patama, pero ramdam ko at ang katawan ni Roberto ay nangwala sa liwanag. May mga arong kumilos, may nagsisigaw, may umiiyak. Hindi ko alam kung anong nangyari, kung bala ang tumama, kung pangyayaring hindi na kontrolado. Ang totoo, ang tao na nagbigay sa akin ng ari-ari at ng pangakong pag-asa ay hindi na umaligid ng buhay sa harap ko. Hindi ko malilimutan ang sandaling iyon. Parang nawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Hindi ako sigurado kung nalaglag o nagdapa lang ako, pero ang buong mundo ay naghiwalay sa dalawa. Bago at pagkatapos, may naglabas ng malakas na iyak. Iyon ang mga ngawat ng baryo na noon ay tahimik lamang at ang ilan naman ay nagtakbo papalabas. May ilan ding tumulong sa pagdala kay Roberto. Ngunit ang aking puso ay nagkulong sa kakapusan ng oras habang nakikita ko ang dugo. Hindi ko na dapat idetalye, pero ramdam ko sa amoy at sa paltos ang dahilan ng aking panginginig. Pagkatapos ng ilang sandali ng gulo, may mga taong nahiga, may mga sugatan. Si Olivia ay nawalan ng kulay. Si Mang Tonyo ay tila napawi na ang kanyang lakas at tumahimik. Ang grupo ni Nelson ay umikot, nag-check at tinignan ako ng may malalim na pangunawa. Lumapit si Nelson at hinawakan niya ang aking balikat ng mahigpit. Kailangan ka naming ilayo, ang sabi niya ng mababa. Dadalhin ka namin sa bahay ni Mang Temyong, doon ka naming aayusin. Muling tumayo ang isang bahagi sa akin. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang katanungan na sa wakas ay lumitaw ng malinaw. Magiging sino ako pagkatapos ng gabing iyon? Ako ba ay magiging bahagi ng kwento na gumagamit ng pangalan ko para ipaliwanag kung bakit may mga lumang tradisyon? O magiging tao pa rin ako na may pagkakataon mag-iba ng landas? Dinala nila ako sa bahay ni Mang Temyong na nag-iisang ilaw sa madilim na bangketa. Ang bahay niya ay maliit, puno ng mga lumang gamit at amoy ng mga halamang gamot. Hindi ko na tinatanong kung alin-alin ang mga iyon. Hindi ako ginawang sentro ng malalim na ritual doon. Hindi iyon ang ginagawa ni Mang Temyong. Siya ay nangusap ng mahinahon at humiga ako sa isang kama habang pinupunasan niya ang aking noo. Hindi siya talagang aswang, ang sabi niya ng diretsyo, at hindi ako nagtaka sa kanya. Ang tono niya ay may pagkakomportable at may siguradong alam. May sumpa, may kalungkutan at may mga taong ginagamit ng kanilang takot para gawin ang masama. Hindi niya inexplain ang ritual. Hindi siya nagbigay ng eksaktong walkthrough ng anumang ginagawa nila. Pero ipinakita niya ang kanyang mga prioridad. Kaligtasan, paglilinis ng isip at pag-alis ng bakas ng takot. Hindi niya sinabi na pinaawat ko ang lahat. Sinabi niya na may mga bagay na kailangan paggalingin. Hindi sa loob ng isang gabi, kundi sa loob ng mga araw at buwan ng pagditiwala. Sumama kaming ilan at sa loob ng bahay niya ay nilagyan ako ng malamig na tubig sa braso at pinagayaan kong huminga. Ang unang gabi sa bahay ni Mang Temyong ay hindi payapa. May mga bangungot na bumalik, may mga imaheng hindi mawala. Ngulit may isa pang bagay riyan. Hindi ako iniwan. Si Nelson ay nandyan sa tabi ko. Hindi niya pinipilit na maging aking bayaning tapat, kundi kasamang ahimik na nagbabantay. Nagbigay siya ng mga simpleng salita na sa damdamin ko noon ay parang gamot. Hindi mo kasalanan ang nangyari, ang sabi niya ng mabuti. Hindi siya sumusuklay ng santo-santo. Hindi niya sinasabi na ang mundo ay simple. Ngunit may totoo siyang sinabi. Hindi ko kasalanan na nangyari iyon at hindi ako dapat sirain ng katulad ng kanilang tradisyon. Sa mga araw na sumunod, pinagsama-sama kami ni Mang Temyong at pinangalagaan niya ang aking buhay. Hindi niya tinanggal ang mga sugat, hindi dapat sabi niya, kundi tinuruan niya ako kung paano magsimula muling magtiwala sa sarili. May mga palitan kami ni Mang Temyong ng mahabang pag-uusap tungkol sa pagkakamali, tungkol sa kapatawaran, tungkol sa kung paano hindi dapat gamitin ng kahit na sino ang ngalan ng tradisyon para sirain ang buhay ng iba. Pinakinggan niya ang aking kwento, hindi bilang sensational story, kundi bilang isang kalungkutan na kailangang paghilumin. May oras na napapaisip siya at humihinga ng malalim. Alam mo anak, sabi niya, maraming baryo on name na kwento.
May mga kwento na nagpapagibang-giwanag sa kung ano ang mabuti at masama. Ngunit hindi lahat ng kwento ay totoo sa paraan na iniisip ng iba. May mga taong gumagamit ng kwento para itago ang kanilang gustong gawin. Napalaya ako ng kanyang salita. Hindi niya binigkas ang paghatol sa sino man sa simula, kundi pinawi ang bigat sa akin na parang hindi ako karapat-dapat. Habang gumagaling ako, may mga araw na sinusubukan kong maglakad sa paligid ng baryo, naparabatal na hakbang. May mga tahanan na pumapayag na tingnan ako sa mata. May mga tindahan na nag-aalok ng kape nang hindi nagtatanong. Ngunit ramdam ko pa rin ang titig. Hindi lahat ay nagtatapos sa isang saglit. May ilan ding tumuntong sa akin na parang tinatawag na bintal ng nakaraan, yung mga matang puno ng pag-aalak at usisa. Hindi ko tinaglay ang lakas noon para kalabanin ang bawat tingin. Sa halip, tinanggap ko ang pagkukulang ko at nagusya na unti-unti kong haharapin ang mundo. Minsan naupo kami sa harap ng munting bintana ni Mang Temyong at nagtatalakay kami ni Nelson tungkol sa susunod na hakbang. Hindi lang dapat tayo umasa na mawawala ang ganitong bagay dahil sa isang gabi, sabi niya. May mga organisadong grupo na mailalayo ang mga nagsasagawa ng ganitong gawain. May iba na nangangailangan ng edukasyon. May iba na talagang nangangailangan ng kapayapaan. Hindi siya naging prediktibo. Hindi siya nagmakaawa ng milagro. Ngunit ang tingin niya ay puno ng isang planong simple at matatag, proteksyon, edukasyon at paglipat ng buhay. Mabilis na lumipas ang mga buwan. Habang gumagaling ang aking katawan, unti-unti ring inalis ang bakas ng pagkatakot sa aking isip. Hindi dahil nakalimutan ko ang nangyari, hindi kailanman mawawala iyan, kundi dahil napag-aralan kong ilagay ang nangyari sa tamang lugar, bilang isang bahagi ng aking nakaraan, hindi ang kabuuan ng aking pagkatao. Natuto akong mamuhay muli ng hindi binabisa nakaraan. Natuto akong magbukas ng pinto ng hindi nangangamba sa bawat tunog. Natuto akong tumanggap ng tulong ng hindi material lamang, tulong na may kasamang respeto. Si Nelson at ang kanyang mga kasama ay hindi naglaho pagkatapos ng insidente. Nagpatuloy sila sa kanilang tungkulin na bantayan ang baryo mula sa mga pangyayaring maaaring magdulot ng pinsala. Ngunit nag-iba rin ng grupo. Hindi sila lumalabas para lamang maghuntil o pumatay. Pumapasok sila upang turuan, magbigay ng alternatibo at magbigay ng serbisyo. Minsan silang nagdala ng pagkain sa mga naghihirap. Minsan nag-organisa ng mahahalagang pag-uusap sa barangay hall tungkol sa kaligtasan at karapatan ng bawat isa. May mga gabi na kami ni Nelson ay umuupo sa bangko at nag-uusap ng tahimik tungkol sa maliliit na bagay. Tungkol sa hangin, tungkol sa mga bituin, tungkol sa kanyang kabataan na hindi ko inaasahan. Natuklasan ko na sa likod ng kanyang lithang mukha ay may isang tao na nagduduro sa rin noon. Isang taong nawalan ng kapatid dahil sa isang pagdududa ng mga tao noon. Isang lalaki na natutong magbantay dahil sa pangungulila. Sa kanya, ako natuto ng bagong anyo ng pag-ibig. Hindi ang pag-ibig na binenta sa akin ni na Roberto, magaan, maganda sa salita, kundi ang pag-ibig na nagtatapat, nagpapakita ng mahina at naglalakad sa gitna ng unos. Hindi sinamantala ni Nelson ang aking kahinaan. Hindi nagmadali ang mga kilos niya. Sa halip, ipinakita niya ang pagkalinga sa maliliit na paraan, pagdala ng mainit na sopas, paghawak sa aking kamay kapag ako'y nangangamba, at pagbigay ng oras. Nang matapos ang isang taon mula sa gabing iyon, naramdaman ko na tayong dalawa ay nagkaroon ng isang matibay na kasunduan. Hindi kami perpekto, ngunit kami ay may piniling maglakbay ng magkasama. Ang pag-aasawa namin ay hindi isang entablado. Hindi man ito malaki. Nagkaroon ng ilang kamag-anak at ilan lang na matalik na kaibigan. Naging tahimik at simple ang seremonya. May ilan na nagdala ng mga panalangin, may ilan tumugtog ng gitara, at may mga taong nag-alay ng mga bulaklak. Ako'y naglakad papunta sa maliit na altar, naglalakad ng may bagong direksyon. Hindi ko sinabi na 5 taon na ang pagbabago. Sinabi ko lamang na may muling pag-asa sa mukha ko. Nagmahal kami sa isang panahon na puno ng pag-aayos at paghingi ng tawad. Ngunit higit sa lahat, puno ng mga pangako na hindi na kami magtatakip ng anumang mali pagdating sa buhay ng iba. Bagamat nagbago ang aking buhay, hindi nawawala ang mga alaala, lalo na kung maiisip ang naganap sa libingan. Minsan naglalakad ako sa tabing daan at dumaraanan ng lumang sementeryo. Pinapadalhan ako ng isang tahimik na paggalang ang liwanag ng kandila na iniwan ng ilan. Naalala ko ang isang piraso ng aral. Ang ating mga desisyon ay may kaakibat na konsekwensya na hindi laging mabigat na parusa.
kundi mga bagay na dapat pagkalooban ng pag-uwi. Naramdaman ko ang bigat ng aking dating pagkakamali. Ang pagpasok sa isang relasyon na may asawa sa isang paraan na ginawang hadlang ang aking katinuan at kapakanan. Ngunit imbis na ipako ang sarili sa galit, pinili kong pag-aralan ang aking mga pagkukulang at tumulong sa iba na hindi pumunta sa parehong landas. May mga pagkakataon na sinusubukan kong makipag-usap kay Mang Tonyo. Unang beses na nakita ko siyang lumakad palabas ng isang maliit na tindahan ng tahimik. Tumigil siya nang makita ako at may munting iba-iba ang ginagawa niya sa paligid, parang nag-iingat sa mga salita. Irene, ang tawag niya. Ang boses niya ay punong-puno ng paghihinagpis at kapatawaran. Nagtagal kami sa pag-uusap, hindi man kami lubos nagkasundo sa lahat. Ang kanyang paghingi ng tawad ay totoong nagmula sa kanilang pagkukulang at sa takot ng kanilang pagkakakulong sa lumang paniniwala. Hindi ko sinadyang, sabi niya, at may katigasan at pagbubuo ng kanyang pagkatao na pumasok. Minsan ang mga taong malapit sa tradisyon ay hindi rin basta-basta makagawa ng tama. Nilakad namin ang pag-uusap na tila isang maliit na pag-aayos sa pagitan ng dalawang bahay na may sirang bakod. Sa bandang huli, may mga araw na kami ni Nelson ay pumupunta pa rin sa mga komunidad upang magbigay ng babala. Hindi babala ng pananakot, kundi paalala ng kalayaan at karapatan. May mga youth outreach na aming sinimulan, may mga seminar tungkol sa karapatan ng kababaihan, may mga liham na aming isinulat sa mga opisyal tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa liblib na baryo. Hindi kami naging radikal, hindi kami nanlaban sa tradisyon dahil lamang sa galit, kundi pinakilala namin ang ideya na ang tradisyon ay pwede ring magbago kapag nakikita na ito ay nakakasama sa mga tao. May isang sandali na hindi ko malilimutan. Isang taon matapos ang libing, tumaan kami sa sementeryo ng tahimik. May mga bagong plaka, may ilang puno na naitanim, at may mga kandila na dahan-dahang nawala sa paglipas ng hangin. Tumigil kami at nagdasal si Nelson ng tahimik, hindi para sa isang klasikong relihiyon, kundi para sa katahimikan ng loob. Hindi na tayo ang una, bulong niya. Ngayon, tayo na ang magtuturo ng pagkakaiba. Hindi ko nalalamang medyo tumulo ang luha ko noon, hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa pagdaan, a proof na may pagbabago. Hindi ko sinabi na ang baryo ay walang problema, may ilang pa ring matitigas ang ulo, may ilang pa ring naniniwala na may mga bagay na dapat manatili sa dilim. Ngulit may isang malaking bagay na lumitaw, may pakikibaka at may pagnanais na baguhin ang luma. Bago magtapos ang aking kwento, kailangan kong harapin ang pinakamahirap na bahagi ng sarili, ang pagsisisi. Hindi ko itinatanggi na ang aking pagpasok sa buhay ni Roberto ay may ambag sa mga nangyari. Hindi ko sinasabi na ako lang ang biktima ng lahat. Ngulit mabilis ko ring sinasabi na ang paghuhusga at paghatol sa sarili ay hindi lunas. Ang aking paglago ay nanggaling mula sa pagharap sa mga kahinaan ko at pagtanggap na ang pagbabago ay isang proseso. Sa huling bahagi ng aking pagsasalaysay, alam kong may mga bagay na hindi mawawala, ang mga pag-alaala, ang mga balakid na nakapako sa aking dibdib. Ngunit may mas marami pang lumitaw, pag-ibig na hindi ginamit, pag-asa na hindi sinunog, at panuntunan na hindi pinipigilan ng pag-asa ng iba. Sana kung may isang aral na aking maibabahagi, iyon ang hindi mo kailangang magdusa ng tuluyan dahil sa mga maling desisyon. May paraan para bumalik. Kailangan lang ng tapon ng humarap, ng lakas na humingi ng tulong, at ng puso na manindigan. Nandiyan pa rin si Irene. Narinig ko sa radyo ilang araw matapos ang anniversary ng gabi, ang malamig na boses ni DJ UI na parang palaging may butlig ng kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Kung gusto ninyo ng mga kwentong ganyan, totoo, nakakakilabot at puno ng aral, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang kwento. Ang buhay ni Irene ay patunay na kahit pinakamadilim na gabi, may liwanag na pwedeng sumilip kung may taong mag-aabot ng kamay. Hindi ko inaasahan na maririnig ko ang sarili kong boses sa radyo. Nagningiti ako ng bahagya. Hindi ako naghangad na maging halimbawa. Ngunit kung may nakibahagi ng takot at pag-asa sa kwento ko, sapat na yon. Kung may isang bagay na nais kong maalala ng mga nakikinig, ang lihim ng baryo ay hindi dapat iligtas ng dugo ng inosente. Ang karunungan at pagkakaiba ay hindi dapat ipatupad sa pamamagitan ng kaparusahan. At higit sa lahat,
Hindi ka nag-iisa sa pagnanais mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Minsan, nasasabi ng mga tao na ang mga alamat ay nananatiling alamat dahil ayaw ng tao harapin ang mga kahihinatnan ng mga kasalanan. Ako'y nagkulang noon, ako'y nagkamali, ngunit hindi ako nanatili doon. Ngayon, sa harap ninyo, humihinga ako ng malalim at nagmamasid sa malayo. May maliit na tahanan na malinis, may mga taong bumubuo ng bagong umaga, at may pamilya, hindi perpekto, na handang tumulong sa pagbangon. Kung may isang huling paalala ako, yon ay kapag nagkamali ka, huwag itago ang mukha, humarap, huwag magpaiwan sa takot, hanapin ang liwanag kahit maliit. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento ko. Kung may mga tanong o nais ninyong marinig pa ang mga kwento ng mga taong nakaligtas sa hindi pangkaraniwang karanasan, mag-subscribe kayo at i-share din ang kwento na nanligaw sa inyo. Sana, sa susunod na gabi na magiging malalim ang inyong takot, naaalala ninyo na may mga kasama sa dilim na handang dumating. Mabugay kayo at ingat.